Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong Mo, Sagot Ko. So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics. Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot, pwede nyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber, pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. So magpatuloy na tayo sa ating segment for today. So ang unang question ay mula kay Jose Roland Planas. Bro, may mga paniniwala na ang Diyos daw ay si Anunnaki. Pero bakit wala po akong natagpuan na dasal, puder at debosyon sa pangalan ni Anunnaki? Wala rin po akong nakita kahit sa Google na may nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Anunnaki. Alam mo kasi bro, ang Anunnaki ay terminology lang yan. Hindi siya Diyos, pangalan ng Diyos. Ang Anunnaki ay ibig sabihin ay those who came from heaven to earth came. So terminology siya. Hindi siya Anunnaki na pangalan ng Diyos. Kung gusto mong malaman ang mga pangalan ng mga Anunnaki, nasa Bible sila. Elohim ang tawag sa kanila. Sila din yung mga fallen angels. So ang Anunnaki ay it's a very general term. So, hindi ibig sabihin na tatawag ka Anunnaki, may dasal na kaagad na Anunnaki. Mali yan, mali na pag-iisip yan. Yung iba nga, nagyayabang pa na meron daw silang dasal na mula sa Sumaria, orasyon na mula sa Sumaria. Tangina nyo, huwag nyo akong lukuhin. Archaeologist lang ang marunong magbasa ng cuneiform tablet. So, kung marunong kayo magbasa nun, maniniwala ako sa inyo. Pero kung hindi, ay budol yan. Kahit nga Hebrew, hindi kayo marunong mag-speak ng Hebrew eh. Google Translate lang yung inaasahan nyo pagdating sa Hebrew. Hindi kayo speaker. Hindi yan lumalabas sa mga dila nyo. Sa mga dila yan ni Google Translate. Kaya huwag nyo kong lokohin. So, balik tayo sa question niya. So, sila yung mga Elohim. Kasi ang Elohim, hindi yan pangalan ng Diyos. Elohim is a term. Ibig sabihin ng Elohim ay deity or God. So, bigyan ko kayo ng clue. So, isa sa mga Anunnaki na tinatawag nilang God the Father or Creator, ang pangalan niya ay Yah or Iya. So, ang pronunciation ay Iya. Sa Akkadian, ang spelling niyan ay letter E na eagle at letter A na apple. So, Iya. Pagdating sa Pilipinas, binaboy ng mga okultista, ginawang Ya, Ahaha. Tapos nilagyan pa ng mga basag ang bawat letra. Sa Akkadian, ang pangalan niya ay Ya. So, yan yung nadala or na-adapt sa Bible. Pagdating naman sa Sumaria, ang pangalan niya ay Inki. Ing means Lord, Ki means Earth. So, Lord of the Earth. Kasi pagdating ng mga Anunnaki dito, si Father Yah yung nagsilbing leader. So, siya yung chief scientist para i-clone ang mga tao or i-upgrade ang mga tao from ape man into Homo sapien. Sa mga tao na wala pang alam about Anunnaki, so meron akong playlist niyan. Meron akong ginawa na mga videos niyan about Anunnaki. So, ilalagay ko na lang sa description at saka sa comment section yung link ng playlist para mapanood nyo at makakuha kayo ng info. Di bali nang hindi kayo maniwala, okay lang naman. So, yun lang. Proceed tayo sa pangalawang tanong. Ang pangalawang katanungan ay mula kay Ismael Gulmatico. Idol, tanong ko po, ano po ang masasabi mo na isang karanasan ko na di ko sinasadyang nalaglag ang hawak kong pako at nahulog at bumaon ang pako sa kahoy? May bertud po ba ito? Tinago ko muna yung pako at nilagay ko sa aking wallet. Thanks po.
Unang-una, ito opinion ko bilang naniniwala kay Kristo, bilang isang Kristiyano ay hindi ko kinoconsider kaagad ang mga bagay-bagay na may bertud o merong kapangyarihan. Kasi binibigyan ko parati ng lugar yung scientific explanation at pwede ring coincidence lang. Kung sasabihin nating milagro, ito yung detalye na kailangan kong malaman. Una, gaano katigas yung kahoy na yon? At ano ba ang nabaon sa pako? Yung buong pako ba? Kalahati ba? O kaunti lang? Kasi kung kaunti lang yung nabaon tapos nakatayo lang siya, maaring gravity lang yan. Pero kung matigas yung kahoy tapos bumaon yung pako at least kalahati lang sa haba ng pako, so masasabi natin na meron talagang nangyaring milagro or glitch in the matrix. So for the benefit of the doubt, tama yung ginawa mo na tinago mo lang muna. Kasi kung may gabay yan or nakagawa yan ng milagro, pwede mo yang malaman sa pamamagitan ng panaginip or synchronicity. So keep mo lang yan for the meantime. Ang pangatlong tanong ay walang pangalan, so username lang siya. Boss, good day. Paano ang ganyan na hawak ng ibang tao o nagpagawa lang? Sino magpapakain nun sa garapa? Pangontra sana. Masagot mo ito. Thanks. So, ang ibig niya sabihin ay yung garapa, yung lana. So, gumagana ba daw kung ibang tao yung nagpapakain? Depende sa orasyon or sa deity na tinatawagan, kasi merong deity or merong mga spirit guides doon na yung kinikilala lang niya ay yung nagbibigay ng life force sa kanya. At meron din namang lana na ang nakalagay lang ay mga gemstone, yung mga positive charge energy na mga stones. So nagre-react din yon sa mga negatibong enerhiya, umiinit din siya. So yun, pwede yung gamitin kahit sinong tao at hindi nakakargahan ng dasal, kasi ano yun gemstone lang yung gumagana doon hindi yung orasyon. Pero kung may orasyon na talaga, syempre meron yung invocation. At kung sino yung nakapuder sa deity na yon or sa main deity ng orasyon, siya lang talaga yung susundin. Meron din namang sabi sa ibang mga karunungan na yung mga gamit nila, inahanda na daw nila. So kahit ibigay sa iba, gumagana din daw. So yun naman yun ang may spirit guide na independent. So ibig natin sabihin is yung spirit guide nung garapa na yon ay hindi siya gumagana lang dahil sa deity na yon. So meron silang pinapasapi doon. So yun yung magpabagkana. So yun yung pakakainin mo ng dasal. So yan yung dapat itanong nyo sa pinagkukunan nyo ng garapa na may orasyon, kung paano ba yan gumagana, kung meron ba yung dasal na kailangan, o kung hindi na ba kailangang dasalan, o kung paano mapapanatili ang galing nito kung hindi man required yung dasal. So dapat itanong nyo rin yan. Dapat transparent dapat open yung nagbigay ng lana. Hindi pwede na bayaran mo lang kaagad tapos walang explanation. Sasabihin lang sa'yo na aandar na yan kung kailangan mo. So dapat may explanation kung bakit. Ganun lang. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Arged. Si Enlil ba ang tinatawag na Yahweh? At iba ang tinatawag na God the Father, Creator of Heaven and Earth? May paliwanag mo sana para sa kaalaman ng lahat. So ito regarding sa mga Anunnaki. Actually, ang Yahweh, kung pagbabasihan natin yung research natin sa Anunnaki, is titulo lamang yung Yahweh. Maraming pangalan na gumagamit ng Yahweh. So sa other translation ng Yahweh ay Elohim, meaning God. So walang specific God. So sa history ng Anunnaki, yung nakipag-usap kay Moses, kay Noah, at iba pang biblical events na ang punto ay para iligtas ang tao, ang nakipag-usap talaga noon ay si God the Father, kasi concerned siya sa kanyang creation. Ayaw niyang masira ang kanyang creation. Kasi mula pa sa flood, yung dilubyo, iniligtas na niya tayo. Mula pa kay Adam and Eve. So, sa ganong pagkakataon,
ang parating nagliligtas sa atin ay ang God the Father. So si Enlil po, isa rin siya sa mga gumamit ng katagang Yahweh. Pero mas kilala siya bilang Shaitan or Lord of Eden. Siya yung nagpalayas kina Adam and Eve, hindi si God the Father yon. Kasi ang sa Biblia kasi edited na. Dahil kasi sa political agenda ng mga relihiyon, so ginagawa nila na isa lang daw ang Diyos. Pero in reality, kung pagbabasihan natin ang Sumaria, maraming Diyos, maraming deity. Ang Diyos na nagpalayas kina Adam and Eve ay si Enlil. Kasi ayaw niyang magkaroon ng wisdom yung tao. Gusto niya yung tao, worship lang ng worship sa kanya. Gusto niya ang tao ay ituturi siyang Diyos. Kasi 'di ba? Nasa Biblia yan, behold, man are become one of us to know good and evil. So nagkaroon na ng wisdom. Sa mga hindi pa familiar sa Anunnaki, so lalagay ko yung link ng aking playlist regarding sa Anunnaki mythology para maintindihan yung sinasabi ko ngayon. So kung sasambit kayo ng pangalang Yahweh or titulong Yahweh o di kaya Yud-He Vav-He, dapat sa unahan merong indicator. So sabihin nyo muna Ama or Father Yahweh or Ama Yud-He Vav-He. Kasi halos lahat ng biblical, kahit si Jesus, mga biblical character, sinasabi nila una yung Ama bago yung titulo. Ang panglimang tanong ay mula kay June Bonifacio. Pwede po bang yung orasyon ay i-translate sa ating lingwahe? Kasi Latin po, di ba? Epektibo po ba kung translated na? Alam nyo kasi, kung Latin lang, pwede niyang i-translate kasi lingwahe lang naman yung Latin. Hindi makapangyarihan yung Latin. Pero yung mga salitang uwak o yung salita na bigay ng mga anghel or mga espiritu, hindi yun pwedeng i-translate kasi isa yun sa part ng invocation. So may mga salita talaga na hindi mo matra-translate. Pero may mga orasyon ng mga budol. Yung mga pure Latin tapos ginawa lang pig Latin. So doon mo malalaman na oy, pike itong orasyon na ito. Hindi ito gumagana. Ang gumagana na orasyon ay meron talagang pangalan ng deity tapos ilang mga kataga, invocation ng deity na hindi lingwahe natin, lingwahe ng mga espiritu. So yun yung tunay na orasyon. So kung sasabihin mo i-translate sa lingwahe natin yung mga orasyon, depende sa orasyon. Kung dasal lang yan, panawag lang yan, pwede. Pero yung pangalan ng deity, hindi mo pwedeng i-translate yun kasi yun na talaga yung pangalan niya. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita-kits, until next topic, thank you.